Live mula sa studio ng DWBL 1242. Sumasa inyo ang programang Gabay ng OFW International, the only OFW radio program simulcast in Hong Kong and Singapore, with correspondents from Canada, Taiwan, Malaysia, Brunei, Saudi Arabia, and other countries kung saan namumutakte ang mga OFWs. Gabay ng OFW International. And now, your host, ang tita ng mga OFWs, si Tita Lou Medina. Hi! Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Tita Lou Medina. At syempre, makakasama nyo kami hanggang 10:30 dito sa DWBL, Gabay ng OFW International. Napapakinggan kami at napapanood sa www.gabaynangofw.com. Kasama natin si Don Don, si Jackie Salta at si Jerby Brazil. At ang aking co-host, si Attorney Jonathan Villasoto. Wala muna si Jonas Rivera, siya ay nasa Clark, Pampanga. Magandang gabi, Attorney. Magandang gabi, Tita Lou. Sa mga kababayan po natin sa loob na po nating bansa, magandang gabi po sa inyo. Sa mga kababayan po natin na ngayon ay nagtatrabaho sa ibang bayan, magandang araw po sa inyong lahat. Okay, New Year na, no? 2013. At syempre, pag ganitong January, laging ang tanong ano ang iyong New Year's resolution? Ayan. Ikaw nga, Attorney, ng New Year's resolution. Ako parang marami dyan. Stop smoking, magpapapayat na, mag-gym na, magja-jogging na para hindi ma-high blood, magandang health. Pero yun po yung New Year's resolution nila mukhang natutunaw habang patapos yung taon, no? Hindi nasusunod. Ako siguro yung more patience. Maging pasensyosa. More patience and compassion. Kasi kulang ako dyan Madali ako mapikon. Maikli ho ang pasensya. Maikli ng pasensya ko, di ko alam kung kailan mababago. Tsaka minsan may pagkataklesa talaga ako. Pag gusto ko sabihin talaga, sinasabi ko kahit sa Facebook, kahit sa harap-harapan. Yan, more pasensya. Sa mga taong makukulit, mga pasaway, alam niyo mga Pilipino, minsan walang disiplina. At syempre, tinanong namin yung mga OFW kung ano ang kanilang New Year's resolution. Babasahin niya mamaya ni Attorney Jonathan Villasoto. At meron tayong legal topic. Ano pag-uusapan natin mamaya? Bilang pagpupugay po sa ating mga kababaihan, ang Magna Carta for Women. Ito po ay mga natatanging karapatan. Babanggitin po natin yan sa kanila. Kailan bang Women's Month? Malapit na po. Karaniwan March. March. Tama ba? March nga. Alam ko March. Yan. Mga kababaihan, nakaramihan naman ng listeners natin ay mga kababaihan. At syempre, pwede tayong panoorin, no? Naka-standby na si Rodelyn Digamo. Hi, Rodelyn and Greg Uno. Sinabi ko kasi standby for our live broadcast. At si Blue Dance, Alipora Perez, si Michelle Gonzalez, Lerma de la Chavez, at si Kate Inigo, si Julius Galieto. Yan, Yung iba mamaya na kasi masyado na mahaba ang aking pagbati. Ang programang ito ay hatid sa inyong Overseas Workers Welfare Administration. Ang OWA po, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa halos isang taon nating pagpo-broadcast. Laging sila ating kasama. Ang Employees Compensation Commission, ganun din ang PhilHealth, yan, PhilAmLife, Pag-ibig Fund. At ang Employees Compensation Commission, i-discuss natin ang isang seaman na nagkaroon ng aksidente. Opo, habang nakasakay sa barko, mukhang nagkaroon po siya ng pinsala sa kanyang mata. Yun, pag ba ganyan, isang mata natanggal o na-aksidente na nabulag, malaki bang makukuha? In terms po ng Employees Compensation Program, pagka po may mga nasalantang bahagi ng katawan, hindi po amount ang pinag-uusapan dyan kasi nakadepende po yan sa kanyang salary. Ang pinag-uusapan po ang definite ang fixed period na nakalagay sa batas. Halimbawa po, nabulag ka o naputulan ka ng daliri, kamay o braso, meron pong corresponding number of months kung kailan ka makakatanggap ng iyong tinatawag pong permanent partial disability benefits. Nagkaroon po ng functional or physical loss. Okay. Kasi kung 5 daliri ang considered na po yan as yan. Malaking pera yan. As entire na yan, left hand or right hand na yan. Baka nagpaputok sa barko. Considered na yan, work related. Hindi, Nako, malabo, no? Alam mo, dito sa Pilipinas, sa lahat ng mga OFW po talaga naman, pinag-uusapan pag January, yung mga napatay na baril, naligaw na bala. Ako, napakarami pong napakataas po ng bilang ng mga tinamaan ng mga stray bullets at medyo nakakalungkot pa po yung nangyari sa Caloocan. Yung bata namatay. Tama po yan. Only the Philippines, I'm sure yung mga OFW dyan sa Taiwan, Hong Kong, Singapore, kung saan man kayo,
Yung mga paputok na yan, na-miss nyo yan. Pero doon sa amin, wala na masyado nagpapaputok. Siguro dahil mahal, mahirap ang buhay, yung mga Chinese na neighbors ko, mga Chinese, ang daming mga paputok. Kasi nga naniniwala sila na... Mapalayas daw yung masasamang espiritu. Oo, buti lumipat na sila ng bahay. May bago na silang bahay. Nung New Year's Eve, wala sila doon. Sabi ko, ay, tahimik na. Kasi mga aso Pero ko... may sarili po silang New Year's. February. February, February oo. 9 pa Chinese yata. New Kanya, Year. Year of the Water Snake. No, hindi ako nag-enjoy yung New Year's Eve. Wala akong ginawa kundi bantay yung mga aso ko kasi kada putukan Stress sila. Oo. Tatago sa CR. Mahil kasi kami sa aso ni Jackie. Si Jackie ilan ang aso? 5? 3? Ako 3. Dati 13. Ngayon 3 na lang. Kasi napapagod na ako sa kakalinis. Okay, mamaya makakapanayam din natin ang isang negosyante. Bago lang siya nagnenegosyo. Siya ay si Drake Mangahas. Ang negosyo niya ay Siopaw Siomai na lagi niya naririnig kong request ng mga OFW. Kasi iba, fishball lang, pina-franchise. Siomai lang, pina-franchise. Ano pa ba yung mga maliliit na kwek-kwek lang ipa-franchise mo? Hindi na kailangan i-franchise. Meron pa po mga French fries. Oo, ipa-franchise pa. Ipa-franchise Sayang ang pa. pera ng OFW. Ilang buwan yung pinaghirapan. Ito, si Drake Mangahas ay dating seaman. Ngayon, nagnenegosyo siya. Nag-start siya noong November lang, last year. Ngayon, mukhang agresibo siyang, alam niya, ituloy-tuloy yung negosyo. Hindi na mga ibang bansa, dito na lamang sa ating bayan, mamuhunan. Oo, dati siyang OFW, magnenegosyo ngayon, kaya ko siya gusto ma-interview kasi sarili niyang produkto. So, tuturuan niya tayo kung saan binibili, magkano ang puhunan, return of investment, ilang buwan, isang buwan ba yan? Magsisilbi po yung guide sa mga kababayan po natin nagtatrabaho sa ibang bansa na nag-iisip na pong bumalik para dito na lamang magnegosyo. Tama, kasama pa yung pamilya mo. At mamaya may mabasahing tula si attorney. Pinoy Abroad, isa ating magazine na The Migrants. Hello nga pala kay aking publisher dyan sa Taiwan, si Nene Ho at si J. Rose ng The Migrants. Merong mga poems na ang ating mga collection of kababayan. poems. Oo nga, no? Galing nila, no? Mga OFW nagsusulat dyan. Kanino ba yung Pinoy Abroad na yan? Babasahin mo mamaya. Sino ba nagsulat yan? Nagpakilala sa pangalang Rachel, gandang lola of Taipei. Hi, Rachel! Gandang lola. Di gandang hari, gandang lola. Babasahin namin ang inyong OFW contributions. Ang tula na Pinoy Abroad. Dito pa rin sa gabay ng OFW. So, pwede kayong mag-text 0926-617-8082. At, syempre, bago ako tayo mag-break, baka magalit na si Perly ng Pampanga na nagpapabatit, nakikinig na ka-standby. Ang sabi niya, gandang gabi po, Ate Luz, Sir Jonas. Si Jonas ay nasa Clark. Si Perly po ito, Happy New Year po. Pakigreet po ang lahat ng RPFC. At kami po dito sa Balas, Mexico, Pampanga. Hi! Kumusta kayo, Ken? Ang gagawan mo ngayon eh. Sana, hindi ka matuloy. Pakigreet po ng happy birthday mga pamangkin ko, si Harvey, si Anissa, si Jonel Panlaki at biyanan ko, si Tatang Piping. Bukas po ang mga birthday nilang tatlo, nakikinig, nanonood po kami. Ayan. Okay, babalik po ang programang gabay ng OFW International with Attorney Jonathan Villasoto at makakapanayam natin si Nico Famerona kung anong plano ngayon ng Dole. Siya po ang spokesperson, Labor Communications Oo ng Dole. nga. At Si Director Pameronag. Sabi niya may mga jobs fair. Ang ating oras, 9:39. Anig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Buhay, maraming kabanata. Bawat kabanata, maraming gastos. Gastos dito, gastos doon. Halos walang maipon. Buti na lang Pag-ibig member ako. Nakakuha ko ng educational loan sa multipurpose loan. Totoo yan. Ilang taon pa lang ako member, pero nung nagipit ako, sinagip kami ng educational loan ng Pag-ibig. Kaya hindi natigil ang pag-aaral ng anak ko.
Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Sa mas pinalawak na serbisyo, bawat isa'y siguradong protektado. Programang pangkalusugan, abot kaya na ng lahat. PhilHealth, lubos na maaasahan. PhilHealth, kaagapay ng bayan. Statika'y Pinoy, sagot ka ng PhilHealth. It's the most wonderful time of the year. Talaga! With SM Appliance Center's Libreng Appliances araw-araw. Shop at least 1,000 pesos for a chance to win Libreng Appliances. Or Sony Internet TVs, Handycams, Cybershot, or a brand new car. And when I use my Citibank credit card, you triple your chances of winning. So shop now with your Citibank credit card and join SM Appliance Center's Libreng Appliances araw-araw. Promo runs until January 18, 2013. For DTI NCR permit number 8303 series of 2012. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o mag-log on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC 355 Hillpuyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Okay, balik tayo sa programang Gabay ng OFW 943, ang ating oras with Tita Lu Medina and Attorney Jonathan Villasoto. Attorney, bago natin makausap si Nikon, may proposal, tatanong din natin sa kanya sa Kongreso na magkaroon ng Department of OFWs. Matagal ko na itong naririnig. So, parang updated ka dito. Tatanungin natin mamaya ang reaksyon ng DOLE kung okay sa kanila. Ikaw personally, parang nandiyan na ang OWA, nandiyan ang POEA, nandiyan ang DOLE, bakit kailangan pa magkaroon ng Department of OFWs? Mababanggit lang po natin dyan dahil hayaan na lang po natin ang official spokesperson ang magsabi na kung anong reaksyon ng DOLE dyan. Para lang po sa kaalaman naman ng ating mga taga-subaybay, meron pong proposed bill, ito po yung DOFW, Department of Overseas Filipino Workers, na kung saan po yung ahensya po ng, ilan po sa mga ahensya ng gobyerno, kabilang na po rin ang POEA at ang OWA at ang Commission on Overseas Filipino Worker ay pag-isahin po at magiging isang departamento, ang Department of Overseas Filipino Worker. So, para sa akin, hindi na kailangan kasi nagduduplicate na yung functions. Nandiyan ang OWA, nandiyan ang POEA, nandiyan ang DFA. Bakit kailangan pa ng Department of OFW? So, panibagong budget yun? Panibagong budget dahil nga po panibagong departamento, panibagong tao. Pero hindi ko alam kung may reaction na dyan ang Presidente. Wala pa ako narinig. Mukhang wala pa naman pong pahayag ang Malacanang kung yan ay urgent bill kung na maituturing. Oo nga. Napag-usapan natin yung mga bill na yan. Ang dami na ngayon nagre-react dito sa syntax. Kasi di ba last year Permado na po yan, last December. Oo. Pati po yung RH. Kasi, di ba nagtitinda kami? So, may cigarettes. Ako masabing 4 pesos per stick. Naku, hindi na ako mag-iyosi. Kasi, taas na. Effective, ba? Di ba sa Singapore, taas ng sigarilyo. Sa ibang bansa, taas ng presyo ng sigarilyo. Isa pa pong plano kung bakit tinaasan ng presyo ng sigarilyo. Isa po yan sa mga pagkukunan ng pondo naman ng PhilHealth. Talaga? Sige. Naku, napag-usapan lang natin yung mga magagandang nangyari last 2012. Okay, nasa line na natin si Mr. Nikon Fameronag, ang spokesperson ng Department of Labor and Employment. Magandang gabi, friend! Hello, friend! Hello, magandang gabi sa'yo. Binabagtas sa kasalukuyan ng kahabaan ng C5. Pauwi na tayo. Okay. Kasama natin si Attorney Jonathan Villasoto. Director Nikon, good evening. Ay. Oo. Attorney, okay, magandang gabi sa iyo. Binabagtas ang kahabaan. Tagalog na Tagalog ka. Pauwi ka na naman. Galing tayo sa Marikina at dinalaw natin yung isang kamag-anak na umuwi galing sa itong balikbayan, galing sa Chicago. At dahil kamag-anak ay lumalaw muna dahil paalis na ulit sa Biyernes. At nagulat nga siya sa
ganda na ng Pilipinas. Talaga? Nagulat, ha? Hindi siya nainis sa airport. Oo. Okay, pag-uusapan namin dito, bukod dun sa announcement natin kung ano ng mga plano ng DOLE this year. Upcoming events. Oo. May proposal kasi, Nikon, na magkaroon ng Department of OFW sa Kongreso. Napag-usapan namin ni Atty. Ano reaction nyo doon? Kasi di ba may OWA na, may POA na. Kung may panukalang batas na ukol dyan, ang proseso kasi ng sasagawa ng ng posisyon ng Department of Labor sa mga panukalang batas, meron tayong patawag na tripartite process. Kapag may isang panukalang batas law, ay isinasalang natin yan sa tripartite consultation. At ang mangyayari dyan ay ilalagay yan, yung isang panukala ay pag-uusapan sa National Tripartite Industrial Peace Council kung saan ang mga manggagawa, ang employer at saka ang pamahalaan ay represented. At doon ay pagdidebatihan yan para makabuo ng posisyon ang Department of Labor and Employment. At kapag nabuo na yung posisyon na yun, ay ibibigay natin doon sa committee na tumatalakay sa naturang panukalang batas. At yun ang magiging official position ng Department of Labor and Employment. Ikaw personally, kailangan pa ba yan? Nandiyan na yung OWA, POEA, DFA. Parang doble-doble, duplicate naman, di ba? Hindi, kasi ang Department of Labor and Employment kasi ay tripartite. Ito lang ang ahensya ng pamahalaan kung saan may tripartite sector. Ay, naputol siya. Okay, babalikan natin. Naputol kasi mobile siya. Okay, 11 minutes bago mag alas 10 ng gabi, dito pa rin sa gabay ng OFW International with Tita Lu Medina and Atty. Jonathan Villasoto. Maraming salamat sa ating mga naging sponsor sa katatapos nating event sa POEA. Siyempre, ang Film Life, anong plano mo? Usap tayo, call Film Life 528-2000. Ayala Mall, VIP Pinoy Overseas Filipino Program, SM Appliance Center, Our Name is Your Guarantee. At yung iba, mamaya na lang. Sa line na ulit si Nikon. Okay, Nikon, balikan ka namin. Ayan. May pinapaliwanag ka kanina tungkol sa tripartite, ano? Oo, parang mobile ka. Ang Department of Labor lang kasi ang merong tripartite stakeholder na tinatawag. Isinasaalang-alang natin ang pananaw ng employer, ng manggagawa at saka ng pamahalaan. Talagang tripartite yan. Hindi po pwedeng walang tripartite kasi ang National Tripartite Industrial Peace Council ay mandato yan ng konstitusyon ng ating saligang batas. At ang mga kasapi dyan sa National Tripartite Industrial Peace Council ay mga hirang ng ating Pangulo. Okay. So, ikaw, sige, tanong ko lang, ikaw personally. Pag nung marinig mo yun, planong yun, anong naging reaction mo? Kung na rin di alam niya. So, kung may panukala na may kinalaman ang Department of Labor and Employment, talagang isasalang natin yan sa tripartite consultation. Ayaw mo mag-comment ng personal. Magpa-participate din tayo sa tinatawag na public hearing ng komite ng mababang kapulungan o kaya ng mataas na uma-attend tayo regularly dyan. Okay. Okay, ayaw mag-comment ng personal. Okay, balikan natin yung sinabi ko kanina. Upcoming events na, di ba may mga jobs fair kayo the whole year? Kailan magsisimula? Mag-uumpisa ito ngayong January. Meron agad. Katulad ng nakagawian, saan ang venue natin, Director Nikon, ng ating jobs fair for the month of January? Ang Department of Labor and Employment, mula nung umupo si Kalihim Linda Baldos, ay kinaugalian na ina-anunsyo natin ang mga job fairs ng Department of Labor and Employment in advance upang makapaghanda ang mga naghahanap ng trabaho. Tama. At bahagi ito ng ating labor market information delivery system. Kung saan inaagapan natin ang pagbibigay ng kaakibat o parampatang impormasyon sa ating mga manggagawa upang makapaghanda sila sa paghahanap ng trabaho
ang mandato ng Department of Labor and Employment is to facilitate yung paghahanap ng trabaho. Bagaman hindi nga lumilikha ng trabaho ang Department of Labor and Employment, yung facilitative function ng Department of Labor ay ginagampanan nito sa pamamagitan ng paglalapit. Ang job fair kasi no, ay pinaglalapit natin ang trabaho sa mga aplikante upang mabawasan ang kanilang gastos, mabawasan ang oras ng paghahanap, at mapadali ang kanilang paghahanap ng trabaho. So in short, saan yan at kailan? For the first quarter 2013, Director. Baka maputol na naman ang January, linya. February, Hindi mo March. masabi. Saan tayo pupunta? Saan tayo maaari pumunta? January, ngayon January, sunod-sunod ang job fair dito sa National Capital Region sa mga public employment service offices. Peso. Sa peso. Oo, sa peso. Taguig, Marikina, Pasay City, Makati, Valenzuela, Quezon City, at dito sa Maynila. Sunod-sunod yan. Nung nakaraang taon, nakapagdaos ang Department of Labor and Employment ng mahigit sa 1,500 job fair. At ang target ni Kalihim Linda Baldos ay madoble yan. At tinatanungan niya ako nung isang araw kung kakayanin ng Department of Labor and Employment ang pagsasagawa ng 3,000 job fair. Sabi ko, kakayanin kung mag-uumpisa ng maaga. Ang maganda dyan, base sa resulta ng ating 1,550 na job fair nitong 2012, ay 70% sa mga bakanting trabaho na dinala natin sa job fair ay para sa lokal. At 22% lang ang para sa abroad. So nakikita natin na dahil sa magandang itinatakbo ng ating ekonomiya, talagang nadadagdagan ang trabaho dito sa ating bansa. So, titignan na lang sa website ng DOLE kung saan yung mga specific dates and places, venue, no? Oo, sa Bureau of Local Employment website yan. At nung Biyernes kahapon, nag-atas ang ating Kalihim Linda Baldos sa mga regional offices na pati yung kanilang mga regional job fair ay i-post na rin sa kanilang regional website na binibisita naman ng mga manggagawa sa mga rehiyon. Okay. So, yan. Magandang balita. January umpisa na ng jobs fair. Yung mga walang trabaho dyan. Okay, try nyo sa online, no? Minsan meron online sa dole.gov.ph. Sa PhilJobNet, di ba? Meron kayong tinatawag na PhilJobNet. Yung PhilJobNet, ilulunsad natin siguro next week. In-enhance ito. Ibig sabihin, mas pinaganda ito, kasi dati-rate, kapag ang isang employer ay nag-post ng vacancy at merong aplikante na nag-register, hindi kaagad-agad na ma-match ng system yung skills nag-apply doon sa trabahong kanyang ina-applyan. Ngayon, in-enhance natin yung PhilJobNet. Makukuha na natin kung halimbawa ang isang employer ay nag-post ng 15 bakante para sa waiter, makikita na natin ngayon ilang waiter ang nag-apply at ilan ang mamamatch dun sa hinihingi ng employer. Okay. May silbi naman pala ang PhilJob. So, ito, talagang solusyon ito sa tinatawag nating jobs mismatch. Okay. Naku, magandang balita yan, no? Tsaka, gawin na nating regular yung feature ng DOLE kasi minsan hindi alam naman kababayan natin paano mag-apply ng trabaho. Ang dami-dami naman natang bakante. Ang daming job vacancies, hindi sila makapag-apply. Hindi nila alam paano makikita yung mga trabaho na yan. Bumisita lamang ang ating mga aplikante sa www.dole.gov.ph. Kung sa BLE website naman sila bibisita, www.ble.dole.gov.ph. May hotline din kayo? May hotline din? May hotline din ng DOLE? Ang hotline ng Department of Labor and Employment ay 527-8000. 527-8000. Apo. Tama. 527-8000. So, 24 hours yan? Hindi naman?
Hindi, hanggang alas 10 lang ng gabi hanggang Sabado, mula Lunes hanggang Sabado. O, pwede na yun. 527-8000. Okay, maraming salamat, Nikon. At napaunlakan mo ang aming paanyaya. Marinig ka sa radyo dito pa rin sa gabay ng OFW International. At maraming salamat, Lo. At yes. maraming salamat ni Villas Soto. Ay, salamat din, Director Nikon. Okay, have a nice trip sa Batangas. Bye! Yan Bye. Bye. Yan po si Mr. Nikon Fameronag, Dole spokesperson, at ang magandang balita, meron ng job fair. Nagaganapin ngayon. Medyo maaga, sabi mo kanina, May pa yan. yung pong major event, May 1. Yung major event, no? Yung pala, January, February. Yung mga walang trabaho dyan, dole.gov.ph. Okay, babalik po ang programa gabay ng OFW International sa ilang feedback from our listeners sa Taiwan, lalo na yung mga tanong natin kanina na ano ang iyong New Year's resolution for 2013? May mga kasagutan dyan. Babalik po kami, huwag kayong aalis. Panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Buhay, maraming kabanata. Bawat kabanata, maraming gastos. Gastos dito, gastos doon. Halos walang maipon. Buti na lang pag-ibig member ako. Nakakuha ko ng educational loan sa multipurpose loan. Totoo yan. Ilang taon pa lang ako member, pero nung nagipit ako, sinagip kami ng educational loan ng pag-ibig. Kaya hindi natigil ang pag-aaral ng anak ko. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Sa mas pinalawak na serbisyo, bawat isa'y siguradong protektado. Programang pangkalusugan, abot kaya na ng lahat. PhilHealth, lubos na maaasahan. PhilHealth, kaagapay ng bayan. Statika'y Pinoy, sagot ka ng It's the most wonderful time of the year! Talaga! With SM Appliance Center's libreng appliances araw-araw. Shop at least 1,000 pesos for a chance to win libreng appliances. Or Sony Internet TVs, Handycam, Cybershot, or a brand new car. And when I use my Citibank credit card, you triple your chances of winning. So shop now with your Citibank credit card and join SM Appliance Center's libreng appliances araw-araw. Promo runs until January 18, 2013. For DTI NCR permit number 8303 series of 2012. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 8951 o mag-log on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC 355 Hillpuyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy. Okay, nabanggit natin ang ECC. Meron isang seaman na nakakuha ng benefits sa kanyang agency at bukod dyan, siyempre makakakuha pa rin sa ECC. Ito yung sinasabi ho namin na ang ECC ay isang ahensya under DOLE kung saan ay yung mga sea base. Kapag work-related injury, death, or illness, ay may makukuhang benepisyo. Di ba, Tony? Meron po tayong isang report ng isang work-related incident. Ayon po dito sa news item, nagkaroon po ng isang chemical rust remover na natilamsikan yung kanyang kanang mata, naging dahilan po ng kanyang pagkabulag. Ito po yung isang halimbawa ng mga insidente na maaari pong mabigyan ng benepisyo sa ilalim po ng programa. Ito po yung Employees Compensation Program. Sa mga insidente po na may kinalalaman sa inyong pagtatrabaho, maaari po kayo mag-file ng Employees Compensation Benefits sa
unang-una po, pwede kayo mag-file sa SSS. Pwede po kayo mag-file doon ng SSS benefits, and then kung work-related, makakakuha pa kayo ng EC, Employees Compensation Benefits. So, double recovery of benefits. At makakakuha din siya sa agency niya. Meron po, ito po mga seaman, ay meron po silang under the contract. So, meron pa po siyang benepisyo doon. Meron pa sa ECC. Sa ilalim ng kontrata, maaari pa po siya makakuha sa SSS, sa PhilHealth, and then yung pong Employees Compensation. Ang dami, no? Grabe. Pero ano po yan, maraming benepisyo, pero iba-iba naman po ang amount niyan. Tama. Pero pag isama-sama mo yun, laki niyan. Pwede ka na magnegosyo. Kagaya ng interview natin seaman ngayon. Si Drake Mangahas, na dati siyang seaman, umuwi na. Hindi ko alam kung bakit siya umuwi. Nag-decide na magtayo na lang po at mamuhunan dito sa ating bayan. Kaya nga, ito yung pinost ko sa Facebook ng Radyo Pinoy Fans Club na may interview po tayo sa isang baguang negosyante. Ka-start lang niya, pero mukhang masaya naman at may walang lugi. Siopaw at siomay. Alam niyo naman, Pilipino, pag sabing siopaw. Basta po pagkain. Siomay, o nga. Number 1 lagi ang pagkain, negosyo. Buti na lang nandun ako sa business na yun. Pero, naku, kung ako nauso po noon, hot pandesal, lechon manok. Ngayon ang nauso. Siomay. Siopaw, fishball, kikiam, kwek-kwek. Kwek-kwek, yan. Okay. So, interview na natin isang seaman na nasa Pilipinas at umuwi, no? Magandang gabi, Drake. Ito si Tita Lumidina at kasama natin si Attorney Jonathan Villasoto. Hi, Drake. Magandang gabi po, ma'am. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Drake. Si Drake ay bata pa. Ilan taon ka na nga, Drake? I'm 25 years old po. Dati kang seaman, no? Apo. Ilang taon kang naglayag sa barko? International ba yan? Actually, Asia lang po siya. Sa Japan po yung biyahe namin, and then Korea. Ilang taon kang sailing? For 2 years po, bale, 2 contracts po yung pinasok ko, kaya umabot din po ng kulang-kulang 2 years. Bakit umuwi ka agad? Marami ka na naipon? Hindi naman po, ma'am. Meron lang po konting naipon, tamang-tama pagsimula ng business, gano'n. So, ibig sabihin, finish contract ka, hindi ka repatriated. Finish contract ka daw? Finish contract. Apo, finish contract. Okay, sige. Bakit parang hindi mo in-enjoy ang pagbabarko? Kasi iba, 30 years, 20 years. Parang iksi naman. Napakadali, Opo. Kasi nung una po talaga, ma'am, nung nag-aaral pa ako, talagang naging dream ko na maglakbay around the world. Nung naging dream ko. Kaso nung nandun na ako, parang nung naisip ko na, naramdaman ko na parang iba. Parang may kulang. Parang okay nga, nakapunta ka sa ibang lugar, pero pagdating mo doon, anong iba? Anong nangyayari sa buhay mo? Dollars. Parang wala rin naman pong parang hindi masyado sa akin, hindi naging masyadong mahalaga sa akin yung pag-iibang bansa. Talaga? Ibig sabihin na sa madali sa parang hindi ka nakadama ng fulfillment sa iyong sa iyong piniling hindi career. Hindi po nakadama kasi na-homesick. Yung malayo sa pamilya. Yun, na-homesick siya. Isang bagay na mahirap para sa atin Siguro yung iba, nasanay na lang. Pero based din po sa mga nakakasama ko sa barko, ang dinadahilan nila, kung may iba silang choice sana. Kung may iba kaming choice, wala sana kami dito. So, parang kumbaga, ang primary consideration ay monetary. Oo. Yun na po yun. Yung monetary. Pero kapalit naman nun, yung pagkahiwalay sa pamilya. Opo, yun na nga po. Pagkahiwalay. At dahil dyan, ay napakahirap talaga. Dahil dyan, naisipan mo na lamang na magtayo ng negosyo, ito na ang siomay. Oo. Hello? Oo. Drake, naririnig mo ako? Tinatanong ni attorney, kwentuhan mo naman kami kung kailan nagsimula ang iyong business na siomay siopaw. Actually po, yung pong pagdating ko po dito sa Pilipinas, May lang po ako dumating, May 2012. Kapag bumaba ako ng barko. And then, sabi ko, for the meantime, gusto ko sanang magkaroon ng kahit maliit lang na business. At itingnan ko, subukan ko kung kaya kong tumayo na wala ako sa barko. O kaya kong tumayo sa mga paa ko. And then, dumating po sa panahon na nagka-canvas ako sa mga about sa mga rental, franchise. Which is napakamahal po, napakamahal ng presyo ng mga rental at mga lalo na pag sa mga malls, sa mga mahal talaga sa mall. Station ng LRT. Napakamahal na. Kaya napag-isipan ko naman na kasi umaandar po yung oras Oo nga. 2 months ako nakatigil sa Pilipinas, wala pumapasok na pera sa akin. So I decided na mag-work pang samantala. Okay. Tanong ko lang kung magkano yung puhunan mo sa siomay, siopaw. Startup capital ba? Apo, yung puhunan naman po na ginamit ko
is around mga 15,000 to 20,000 po. Kasama na po lahat. Kasama na yung rental, kasama na yung stall, and then iba pang mga gamit. So far, kumikita naman. Tanong ko lang kung magkano yung perang sinasabi nating puhunan. Apo, yung pong nag-start po ako is 15,000 po yung ginamit ko. 16? 15,000. O less than, 15,000, oo. Oo. 15,000. Kasama na And then, lahat? Kasama na lahat? po lahat. Pati yung renta, yung tao? Yung pong tao kasi hindi po muna ako kumuha ng tao kasi gusto ko makita yung flow ng business. Ikaw mismo? Ako po yung tumatao. Together po with my girlfriend and soon to be, yun nga, fiancé ko siya, soon to be my wife na rin. Akala ko may asawa ka na, kaya ka na homesick? Binata ka naman pala eh. Ay, hindi po. Ano po siya, matagal na po yung relationship. May 5 years na rin po, going 6 years na rin kami. And then, ayun, planning to ano na rin po siguro. Okay. Going back sa business, bakit niyo naman napili ang siomai? Oo. Ayun nga po, nung gumawa po ako ng work ko, nag-work po ako. Doon po sa napagtrabahuhan ko, accidentally, nagmerienda ako nung isang hapon lang po yun. Nagmerienda ako at ang meron dong siumayan na nakatayo sa pinagtrabahuhan ko. Malakas? Nung merienda ko na yun, medyo nakausap po yung nagtitinda. Siya rin yung may-ari. Nag-interview ko siya. Kumusta naman po yung kitaan? Yun, na-explain niya sa akin lahat. Hindi na nabuo yung idea ko na, okay to magtayo rin kaya ako ng ganito. At doon, nagsimula na po dire-diretso. Nagsimula na ako mag-business ng siomai at siopaw. So, kumusta naman yung location ng business mo? Kung 16,000 ang nagagastos mo o startup capital, kasama na 16,000 a month. So, magkano ang kinikita mo a month? Bali yung pong 16,000, ma'am, is hindi naman po yung a month. Bali yun lang po yung pang-start mo kasi bibili ka ng stall. Bibili ka ng mga supplies mo. So, sa una lang po yung yung stall na yun. Medyo mabigat din po kasi yung stall na nagkakahalaga po ng 8,000 to 12,000 yung mga stalls po ngayon. Yung pong nabili ko is around mga 8,000, kulang 9 na rin po. 9,000 yung stall. Okay. So, mura na yun kung 8,000. Sinasabi yung stall na iba, 15 eh. So, saan mo nabiling stall? Parang cart, sa Divisoria mo ba binili yan? Ay, hindi po eh. Bali, pinagawa ko po siya. Meron po akong company na pinuntahan para magpagawa ng stall. And near lang po dito pwede po mabanggit ng lugar? Oo. Stainless ba yan? Saan mo pinagawa? Kasi gusto ko rin. Stainless po. Near po dito sa may Camias. Sa may City. Alam mo, mura na yung 8,000 na yan kasi usually nagsasabi sa akin kung magpapagawa ka 15,000. Baka naman tabla yan. Hindi po. Stainless. Depende sa laki. Actually, yung pong 8,000 na yun is na po siya, digulong. Hiwa-hiwalay mo na po, parang detached. Okay. Detachable, Okay. May hiwa-hiwalay na. So, nagsimula ka sa 8,000 na cart o stall plus yung mga gamit sa sarili mo. And then renta. Steamer, kasama na, hiwalay pa yun, no? Yung pong renta, hiwalay po siya. Yung pong renta ko, yung po sa first stall ko po, yung pong nagbukas po ako, Santa Ana, Manila. Yung pinarentahan po nila yung space nila sa akin ng 5,000 lang po. 5,000 a month? Oo. 5,000. So, maayos na, marami naman tao doon sa location? Yung po kasing location ko is harap ng simbahan. Nung nagsimula Church. ako, mga bandang November, tamang-tama, medyo palapit na yung Christmas, marami nagsisimba. Saka malapit din siya sa plaza. So, kaya ka lilipat o maghahanap ngayon kasi wala naman siya doon nagsisimba. Hindi naman po. Ang naging isa lang pong problem sa akin, naging isang hindrance lang po, is yung location. Nakatira po kasi ako sa Quezon City and then yung aking business is sa Manila. So, kapag nilagasolina po ako ng sasakyan, balikan 200 to 300. Sayang po yung kita. Overhead. Oo. Ano ko pa. Mas maganda negosyo ko. Kung saan ako nakatira, yun ang negosyo ko. Bababa lang ako, aakyat. Oo nga. Actually, si Drake, sabihin ko na paano ko siya nakilala. Naghahanap siya ng space. Nakita niyo yung canteen ko. Ang dami-daming tao. Ang dami-daming kumakain. So, parang may space ako dun sa kaliwa, sa right side ko. So, nakikiusap siya kanina. Kanina ko lang siya nakilala na kung pwede siyang pumwesto doon. So, sabi ko, malaganda talaga location dito. At gusto ko nga namang wag tambayan yung lugar na yun, kaya ako pinaparentahan. So, napansin ko na bata pa siya, prosigido pa siya, at siya parang nagbabantay. Kaya sabi ko, pang OFW tong negosyo na to. Kasi hindi nga ako naniniwala dun sa laki ng franchising fee, magbabayad ka, tapos ang dami ko nababalitaan, nalulugi lang.
O nagsasayang lang ng pera. Imagine, siomay lang, siopay lang. Siopaw lang, magpa-franchise ka pa. Pero nga dyan, fishball lang, ipa-franchise mo. Sayang naman ng pera, no? Ipiprito mo lang yan eh. So, paano mo nalaman ang pagluluto ng siomay, siopaw? Actually, ma'am, I'm a graduate of Hotel and Restaurant Management. Nagamit mo. That's why meron po akong mga basic na kaalaman din po sa pagluluto. And then, yung pong siomay talaga is mula nung bata pa ako, gumagawa yung mother ko. Kaya, familiar na po sa akin talaga yung paggawa ng siomay. And then, dun din po sa siopaw. Okay. So, pag tinamad ka ha, sa'yo na lang ako bibili ng siopaw. Ako na lang ninegosyo. Sige, papayagan na kita. Pero kasi nga sabi ko sa kanya kanina, maliit lang yung cart mo. Kapag may bumili sa'yo, I'm sure papasok sa kantin ko. Para kami kantin. Tama ako kasi na-experience ko na yan. Meron nag-rent sa akin, ang kanyang negosyo is fried chicken. Ang pangalan ng kanyang negosyo, KFC, Kantong Fried Chicken. Kasi nasa kanto kami. So, siyempre, fried chicken, ako meron akong kantin, bibili ng chicken sa kanya, sa akin bibili ng rice. So, malulugi ako kasi bibili lang sa akin, rice lang. Buti na lang umalis siya at lumipat. Kasi parang, teka muna, para siya may maliit na kantin kasi bibili at papasok sa kantin ko, lahat doon, tissue, tubig, pati toyo sa akin na. Pero hindi ako kumikita kundi nag-rent sa akin. Kaya maingat na ako ngayon na magpapapwesto. Pero talaga maraming tao doon. Kaya lang hindi A-market. Tsaka maraming tao na laging nagmamadali kasi bus terminal. Maganda talaga yung location ng lugar ng aking negosyo. Kaya lang nakaka-stress. Don't worry ma'am, hindi naman po ganun kamahalan yung mga yung siomay ko and then yung siopaw ko. Yun po yung naging kaibahan ko sa ibang nagtitinda ng mga siomay at siopaw. Ay, tama. Yung product ko is very affordable naman. Oo, tama. Kasi pag mahal yan, mas kakain na sila ng kanin kaysa bumili ng siopaw. Sa akin na sila bibili. Anyway, Drake, ano pa ba ang masasabi mo i-advise mo sa mga gusto mong negosyo sa ganitong affordable na kapital, no? Attorney, magkano? 16,000? Startup, capital. 16, tapos yung 16, kasama na ba yung 8,000 na pinag-uusapan natin na pambili ng cart? Apo, kasama na po doon. Bale, 8,000 yung cart. And then sa rent, siguro naglalaro siya sa mga 4,000 to 7,000 pagpalagay natin. So, mga more or less, mga 16. Start ka na po ng business. Oo nga, no? So, sa 16,000 na yan, ang nakakamagkanong tubo ka daily? Nakaka-1,000 ka. Nakaka-1,000 ka araw-araw na tubo, hindi naman. Nung po nag-start po ako, syempre, lalo na yung pangalan is new sa market, so bago siya. So yung mga tao, hesitant na lumapit sa akin. So, anong pangalan ng produkto mo? Isang store mo? Simula po ako, bali ang name ko po sa Manila is Siomay Gangbang Style. Siomay Gangbang Style. Ay, si Atty. May Siomay Love. Siomay Love. Okay, Siomay the money. Siomay the money. Siomay Gangbang Style Parang Opagang naman sa style. Oo nga, bakit ang hirap-hirap bigkasin? Doon ko nga po siya nakuha kasi nung last job, nung previous year, nauso yung Gangnam Style. So hanggang ngayon medyo uso pa siya. So, tinake ko yung opportunity na gamitin yung ilapit ko sa pangalan ng Gangnam Style. So, ngayon, ko naman gamitin yung Gangnam Style kasi baka may bayaran pa ako, baka mademanda naman ako. Kaya ginawa kong Siomay Gangbang Style. Oo, pero paano ngayong year na to, pag hindi na uso yung Gangnam Style na iba mo yung pangalan? Dahil doon po ko nakilala, malamang po, ipagpatuloy ko na po yung pangalan na yun. Meron nga ako nakita yung magbubuko Facebook. Facebook. Ibang klase talaga Pilipino. Kaya meron pa nakalagay, buko ka na, humihirit ka pa. Kaya ito nakita ko. Creative engineer. Ayos buko ko. Ayos buko ko. Ganon, no? Kakatuwa yung mga Pilipino. Anyways, magtutuloy-tuloy lang ang negosyo mong ganito. Kasi ikaw mismo, hindi ka kukuha ng tao, hindi ka mag-hire. Ngayon nga po, depende po sa dami ng tao. Siguro, pag nakita ko na yung location ko ngayon na bago kong pepwestuhan, kapag yung tao is ganun karami, kinakailangan ko na talagang kumuha. Without choice na po ako. Para kumuha talaga ng tao. Sige, subukan ko nga kitang payagan ng 1 buwan. Tapos tingnan natin kung magkiklik. Pag nag-click nga, umalis ka na at ako na. Joke! Ay, maraming salamat, Drake. At least nagkaroon ng idea. Mas maganda nga ito kaysa mag-franchise, di ba, Tony? Babayad ka pa po ng pangalan lang naman binabayaran. Actually, si Drake may tsura parang artistahin. So, I'm sure maraming lalapit yan ng customer. Oo, basta ako nga suplada ako ayoko nga inuutusan Kasi yung kantin namin nakalagay self-service, utusan ako. Parang nainis ako. Kasi nakalagay na nga self-service, it's all over the place. Sabi ko, self-service nakalagay dyan.
Parang hindi ko feel na utusan ako. Nakalagay na nga, self-service, utusan pa ako. Sabi, hindi talaga ako pwede sa Parang kanina, medyo nahihiya pa ako lumapit sa inyo. Parang yung itsura niya, medyo parang sungit kayo, ma'am eh. Kasi nainis ako sa mga customer. Alam mo, ang problema talaga sa karinderya, lahat ng gusto kumain, nagmamadali. Gusto nila, now na. Nainis ako, ko, bakit para kayo mga PG? Gutom na gutom. Nairita ako, pero sabi ko nga sa ibang restaurants, ang tagal-tagal nyo maghintay, okay lang eh. Bakit pag sa akin, now na, sunod, sabay-sabay umorder, sabay-sabay gusto, hapag na. Kaya sungit ko talaga. Anyway, kaya meron akong ibang taong lumalapit doon. Kaya nag-hire din ako ng matsyatsaga na mababait. At ang sekreto ko, nag-hire ako ng puro matatanda kasi maaga silang gumising. Tama po yun. Okay, maraming salamat, Drake, ha? Sige, magkita ulit tayo. Ma'am, pwede ba bumati, ma'am? Oh, sige, of course. Sige. Apo, gusto ko lang sanang batiin yung aking lola na medyo not feeling well ngayon. Sana gumaling na siya. And then yung Korea family dito sa Viluna, yung tita Sheldot ko, yung mama ko, father ko, and then si Carl, si Ren, si Daniel, and si Don. Okay. Okay, kung wala kang time manood ngayon sa ating live broadcast, meron kaming archive broadcast sa www.gabaynangofw.com. Hindi ako mukhang announcer, no? Kasi pag nandun ako sa kantin, para lang akong tindera, di ba? Di halata. Okay, maraming salamat, Drake. Okay, thank you very much po, ma'am. Okay, bye. Yan po si Drake Mangahas. Mapangahas sa pagnenegosyo. Okay, ang ating usapang negosyo dito pa rin sa gabay ng OFW International. Susunod na ang ating New Year's resolution ng mga OFW ngayon 2013. At syempre, ang Pinoy Abroad na tula ni Attorney Jonathan Villasoto. Ito po ay galing kay binibing Rachel Gandang Lola. Okay, mamaya po yan. Saglit lang. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o mag-log on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC 355 Hillpuyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Kahit saan, panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Okay, balik tayo sa programang gabay ng OFW International. Siyempre si Tita Lu Medina pa rin at Attorney Jonathan Villasoto. Bago natin basahin ang ating New Year's resolution from OFWs, tuloy ko lang yung pagpapasalamat sa mga event sponsors na katatapos lang, no? December 18 sa POEA. Maraming salamat sa SM Appliance Center. Our name is your guarantee. At siyempre sa OWA, Overseas Workers Welfare Administration at sa POEA. Maraming salamat din sa PhilHealth. Bawat Pilipino miyembro, protektado, kalusugan sigurado. Si Nix Morales, thank you Nix from Fro Friends, Company of Friends. Call 727-7000. At sa Jerry's Grill, Makapinoy, Maka-Jerry's, call 332-1111. Maraming salamat sa Island Cove Hotel and Leisure Park. Call 810-7878. Malapit na pang summer. Punta kayo dyan. Thank you din sa Isuzu, your responsible partner. Aficionado Germany Perfume. Ang pambansang pabango. Maraming salamat kay Mr. Joel Cruz. Call 740-7953. Sa BDO, we find ways. 702-6000 at sa SSS OFW, believe kami sa inyo. Visit www.sss.gov.ph. 10:21 ang ating oras. Ang programang ito ay sa inyo ng Overseas Workers Welfare Administration. Attorney, nasa na yung pinost nila? New Year's resolution. Tanong ko sa kanila, ang katanungan po ay ano ang inyong New Year's resolution para sa taong 2013? Mag-umpisa po tayo kay Ginoong Greg Uno. Ang sabi niya, stop smoking.
Mula naman kay Mr. Tony Oblatep, live below my means para umasenso na siguro live within your means. Hindi below or above. Within. Ibig sabihin magtipid. Mula naman kay Miss Lisa Rodel, mag-ipon para daw sa kanyang pampuhunan pag-uwi. Mula din naman kay Miss Gina Data kung ano man ang Data. Bawasan daw niya pagiging matulungin para umasenso naman siya. Siguro maraming humingi ng pera dyan. Kasi nga minsan yung OFW nagsasakripisyo masyado kapag may humingi, bigay agad. Iba po kasi ang reputasyon pag sinabi nagtatrabaho abroad, mukhang may dollar or dollar sign. Oo, may dollar earner. Kala nila mas malaki. Napakalaki ng kinikita. Anong payo ko doon? Huwag mo sabihin kasi na nasa abroad ka. Huwag ka nang mag-announce. Hindi nila alam yung hirap na dinaranas. Yeah, I know. Sige, meron pang Lisel. Meron na po isa, Miss Lisel Dura, magkaroon daw siya ng parang paluwagan. Ayan. Huwag lang 5-6 makatulong sa mga alam ko si Lisel Dura, presidente ngayon ng RPFC, Radyo Pinoy Fans Club. Siya pala ang presidente ngayon. Ito naman, ibang klase naman itong New Year's resolution niya. Parang nagsusumbong si Beth. Nabasa ko na to off the air kanina, sabi niya sa akin, Tita Lugod PM, ako New Year's resolution ko, titigilan ko na ang pag-monitor ko sa mister ko sa Pilipinas. Gagayahin na lang kitang maging matatag. Minsan kahit di natin gusto, kailangan nating tanggapin. At gusto ko nang sumaya naman kahit papaano, kasi pag nagmo-monitor ako sa mister ko, lalo lang ako nasasaktan. Kaya mag-ipon na lang at mahalin ko naman ang sarili ko kahit konti. Regards, Mua. Mukhang may nalaman. May sa makabilang bahay. Oo nga. Parang what you don't know won't hurt you. Parang ganun. Kung di mo alam, wag mo na lang alamin kasi masasaktan ka lang pag nalaman mo. Yun, mukhang alam mo na, may ibang karelasyon ang kanya mister. Beth! Marami naman dyan sa tayo. Joke lang. 10:22 ang ating oras. Dito pa rin sa gabay ng OFW International. Babasahin na ni Attorney. Ayan. Mamaya, bigyan muna kita ng background. Ayan. Ang isang tula mula sa ating contributor. Ito po ay sinulat at nilikha ng isang kababayan natin sa Taiwan. Na ang pangalan Nagpakilala po siya sa pangalang Rachel Gandang Lola. Natawa ako. Okay, ang binabasa namin ay galing sa magazine, The Migrants Magazine ng Taiwan, kung saan ako po ay nagsusulat at si Jonas. At bibigyan na rin kita ng assignment, magsulat ka na rin dyan, legal advice, attorney. Basahin na natin. Gusto ko may feelings. Bago tayo matapos. Pang new Three Kings presentation. Okay, game. Gabay ng OFW. Ang kanya pong nilikha ay pinamagatan niyang Pinoy Abroad. Ayan. Bawat Pilipino hangad ay umangat, gagawin ang lahat kahit tumawid ng dagat. Iiwan ang mahal, lalabanan ang lahat, maibigay lamang buhay na maluwat. Sa pangibang bansa, doon lang mahahanap pangarap natin para sa inaharap. Kahit buhay ay puno ng paghihirap, pilit titiisin upang pamilya ay maiahon sa hirap. Teka. Sa pangangamuhan, sa pangulila siguro, sa bansang pinuntahan, marami sa atin dumanas ng kahirapan, meron din namang swerte ang napuntahan. Ngunit ang Pinoy kailan may di matatapakan sa paglipas ng taon, sa piling ng mga dayuhan, pilit tinitiis, pangapit kalungkutan, maisip lamang pamilyang iniwan, lahat kakayanin para sa kanilang kinabukasan, ngunit tayo madalas lumuluha, sa bawat gabi na tayo nag-iisa, di lang alam ng pamilyang iniiwan, dahil sa kanila pilit tayong lumalaban. Mahaba pa ba yan? Yan po ang kanapusang linya. Yun na ba yun? Yun na ba yun? Kala ko meron pa eh. Ang ganda lang po yung kanya. Meron pa dyan, dami-dami pa. Anyway, wala tayong oras, no? Ang ganda ng tula, no? Siguro po sa labis sa kanyang pangulila sa abroad, doon siya umugot ng kanyang inspirasyon para makalikha ng isang tula. Actually, nakapunta na ako sa radio station sa Taiwan. Nag-broadcast na ako doon. Meron silang Samahang Makata. Ito yung mga OFW na dahil siguro sa hirap ng kanilang trabaho, sakripisyo, tinitiis para sa pamilya, nakakapagsulat sila. Ngayon, meron doon tayong kaibigan mga radio broadcaster, si Attorney Aquino at si Mr. Danny Ong. Sila yung nagtatrabaho sa Manila Economic and Cultural Office. Meko po. Ngayon, naging kaibigan sila ng Radyo Pinoy Fans Club.
At itong mga to, nakilala ko dahil sa magazine ko, ng magazine namin na The Migrants. Kaya binabati ko yung publisher namin dyan sa Taiwan na nagbigay sa akin ng chance para magsulat na minsan tinatamad ako, si Jonas ang pumapalit. Kaya nga si Jonas minsan Inglesero. Siyempre, gusto ko yung mas malapit sa puso ng mga Pinoy, kaya sa akin Tagalog. Kasi yung mga texters sabik po ko, sila makabasa, Tagalog. makarinig ng Pilipino or Tagalog. Kala tuloy nila si Jonas Social. O pangmasa rin po si Jonas. Hoy, 10:26 ang ating oras. Bago kami magpaalam, meron po tayong babasahin lang dito. Ito yung tanong ng mga kaibigan natin. Ito yung sagot, no? Sa nagtatanong sa akin kung pwedeng mag-apply ng passport sa POEA. Meron ng satellite office dyan ng DFA. Kasi akala nila mahirap kailangan mo pa magpunta dito sa main office, malapit sa Mall of Asia. May mga extension units na po ang DFA sa pag-apply ng passport sa mga malls. Sa malls nga meron Sa Angeles, dito po sa Mandaluyong, sa SM Mega Mall, may appointment na po dyan. Yeah, meron no silang full service passport services for OFWs ang POEA. Punta lang kayo doon sa baba. At syempre, convenient ito para sa mga OFWs na hindi na pupunta sa mga malls dahil nga, kung baga ang POA, one-stop shop na rin Kung nandun kayo, nag-apply kayo, umpisahan nyo muna sa pagkuha ng passport doon, mismo sa baba, nandun din ang SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund, magkakatabi lang yan. Para sa embassy, kung mag-abroad ka, pupunta ka sa embassy, magkakatabi lang din sila. SSS, PhilHealth, OWA, one-stop shop. Table lang. Shop, Lahat nga, napakaganda pa rin ng POE ngayon. Aircon, hindi ka nakapunta sa event namin. Napaka-conveniente kapag pupunta ka doon, para na nga hotel. Wala na po yung mahabang pila sa labas. Oo, at hindi talaga mainit. Lalo na ngayon, maraming aircon doon sa lobby. At ang passport fee na nagtatanong sa atin na si Dinah, si Dinah to, 14 working days, ang bayad is 500. Ang 7 working days, after 7 days marirelease na, 750. Kasi mas matagal, mas mura. Mas mabilis, 7 working days, 750. At kailangan ng personal appearance, authenticated birth certificate from NSO, at colored, hindi na nga kailangan kung e-passport Dati kasi kailangan ng pictures. Ngayon, hindi na e-passport na lang. Basta, yung mga dokumento dapat kompleto. Yan. Requirements. Yan. Nasagot ko na. Yung iba hindi namin nasagot ng mga text next week na lang. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig at sa lahat ng mga walang oras makinig ng live. Meron po tayong archive broadcast sa www.gabaynangofw.com. At sa kabilang stasyon, meron din po kaming ibang broadcast. Kasama ko rin si Jerby kanina. Iba naman yun, local governance. Ilalagay din namin sa ating website yung broadcast doon para lahat po ng mga OFW na nasa probinsya, yung kanilang pamilya, gusto ko rin sila makausap kung ano nangyayari sa kanilang mga probinsya. Meron ako yung mga racket. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat kay Don Don. At siyempre kay Jerby Brazil, kay Jackie Salta. Tony, maraming salamat. Magandang gabi po at maraming salamat hanggang sa muli po. Yes, have a nice weekend. Sa pangalan po ni Jonas Rivera, ito po si Tita Lumidina. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Overseas Workers Welfare Administration. Bye! Good night! Mag-ingat po kayong lahat and God bless you all. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWPL.
ay protektado.